hindi pala 241 billion ang pork barrel at mga pondong in-insert at pinalusot nila Martin Romualdez sa Budget 2025, otherwise known as GAA 2025 or the General Appropriations Act. Yun pala ay more than 470 billion pesos. Gusto ko rin po sana noon pumasok sa UP at magtapos sa UP. Although ako po ay nakapag-aral din sa isang state university, one of the premier o pangunahing universidad ng tinatawag na state university sa Western Visayas, itong WVSU, West Visayas State University. Hindi po ako nakapasok sa UP sapagkat may mga pangyayari noon na ang aking application for UPCAT po ay pinunit ng classmate namin. Huwag ko nang banggitin pong pangalan. Nagkaayos naman kami po sapagkat medyo hindi niya gusto na akong maging valedictorian at hindi siya kontento doon na magkasabay pa kami sa UP. But nonetheless, it's mga nakaraan na po yun. Kaya ako po'y natutuwa na nabawi ng aking pangalawang anak na si Rev. Victor Celis ang aking dream to graduate from UP. Nag-graduate din po ako pero hindi na sa UP. After nang bumalik po ako mula sa CPP, NPA, NDF, sa WVSU pa rin po, West Visayas State University, sa kursong AB Political Science. Okay? Kahit ako po ay 40 anyos na. Matanda na po ako sapagkat almost 21 years of my life ng aking panahon po were spent sa loob po ng CPP, NPA, NDF. Na tinalikuran ko na at tinakwil at nilalabanan ko na nga po ang mapangwasak na uri ng organisasyon na yan. So sila Auntie Diday at Auntie Toto Leo, you can go to Sook Arevalo and share kayo doon sa konting salo-salo po sa pag-celebrate ng graduation ni Rev. Victor Celis na aking anak. Also, salamat dumating po ang kapatid ni Mrs. at ang kanilang pamilya mula sa New Zealand. May special chorizo na ipinadala si Manong Oscar. Sabi niya, ibigay niyo talaga ito kay Ka Eric saan man siya naroroon. Itong special na pagkain na pinadala po ni Manong Oscar kina Bige, kina Wawi Jones at kina Cheche and Hannah Bro. Okay? So balik po tayo dito sa binabanggit ko. Hinggil po dito sa walang pakundangan, walang pag-aalangan na paggamit po ng sistematikong kasinungalingan. Alam niyo po ba na sa panahon ng World War II, yung isa sa pinakamalupit na binuo na hukbo o army sa buong kasaysayan ng mundo, yung isa sa pinakamasamang army na binuo noon, na nagdulot po ng milyong-milyong kamatayan sa buong mundo sa ating mga mamamayan ay ang Nazi Germany na army ni Hitler, ni Adolf Hitler. At para po magkaroon ng suporta sa impormasyon at magtuloy-tuloy po ang pagtitiwala ng mamamayang Alemanya o ng German people kay Hitler na sila'y magtatagumpay sa digmaan sa World War II, gumamit po siya ng pagsisinungaling at mga manipulasyon ng impormasyon. At ang isa sa architect ng pagsisinungaling ng Nazi Germany sa panahon ni Hitler po ay nagngangalang si Joseph Goebbels. No? Si Joseph Goebbels po, ang Goebbels niya ay spelled Golf, Echo, Oscar, Bravo, Echo, Lima, Sierra. So, Goebbels. Joseph Goebbels, yan po ang kahalintulad ng ginagawa ni Aling Claire Castro. Pagsisinungaling, paglulubid ng diskarte, propaganda, panlilinlang, pagliliko ng impormasyon, at manipulasyon upang lamang mapagtakpan ang kabulukan at kapalpakan ng kanyang amo na tuloy-tuloy po na na-isolate o nahihiwalay sa malawak na hanay ng mamamayang Pilipino dahil sa kanilang kagagawan. So si Aling Claire Castro po, ang barker ni Marcos, ay kahalintulad po nitong si Joseph Jobbel, tagapagsinungaling at tagapaglunsad ng mga maruruming laro ng propaganda at information manipulation, deception, upang lituhin at linlangin po ang mga mamamayan ng Germany during the period of World War II upang maniwala at patuloy na magsuporta sa
kademonyuhang ginagawa po ni Adolf Hitler at ng Nazi Army niya upang wasakin ang buong mundo during World War II. So, eksaktong-eksakto po. Kung i-research nyo sino si Joseph Joubel, ayan po ang pagkatao ngayon ng Barker na kinuha ni Marcos. Pero kahit papano po, nakakapagsilbi ito sa taong bayan, not because na tama ang ginagawa niya, but because na i-expose po ang pagkabangkarote, the moral bankruptcy, and the incompetence of the Marcos Romualdez government are all the more exposed to the public by the way itong si Aling Claire Castro conducts herself, na mas lalo pong dumadami ang nagkakaroon ng galit at disgusto kay Marcos dahil sa kabulastugan na ginagawa ng kanyang propagandista at barker na si Claire Castro. Okay? Kaya abangan po ninyo, marami pang gagawin yan si Claire Castro. Dito po muna tayo sa ating pangalawang bahagi ng talakayan. Ito po ang paggamit ng modus operandi, kung saan po nagsama-sama ang mga dilawan na politiko at mga taong simbahan, lalo na po sa Roman Catholic Church at ng mga media na kasama nila, noong panahon po na nailantad itong alias Bicoy na iskandalo ng destabilization and dirty propaganda gimmick na ginawa nila Trillanes, nila Hontiveros, nila De Lima, laban po kay Pangulong Duterte, no, mga kababayan. At ito ay nagpapakita na ang pattern, ang historical na relevance kung bakit po tumutugma sa katotohanan ang mga binabanggit at ipinapahayag ni alias Rene, na supposedly ay siya po ang tungkol dito sa modus operandi nila Hontiveros na ginamit na po nila noon laban kay Pangulong Duterte dito sa alias Bicoy na special operations to demolish, destabilize, and destroy supposedly ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Subalit bumaliktad po ito at naibulgar. At nakita po natin na ang pagkakaroon ng the same pattern ng pagsisinungaling, ng the same pattern ng tanim witness, witness tampering, scripted po na mga pagbubunyag. Kunwari, may mga support group mula sa Ateneo, mula sa Lasal, mula sa mga politiko, mula po sa mga negosyante, at pati mga media, ang isang malaki o tinatawag nating grand conspiracy to destroy, destabilize, and eventually, supposedly, ay i-overthrow ang gobyerno ni Pangulong Duterte dito sa alias Bicoy, ang totoo pero peke pala na narco-list. Ito din po ang ginagawa ng mga modus operandi and pattern of propensity to use. Tanim witness, scripted na mga pagpapahayag na kunwari ay may expose, may media na nagbibitbit, may mga evil society groups na nagkukunwaring tagapagsuporta at lalo na po sa hanay ng mga taong simbahan. Why are we exposing this po? Na makikita nyo po ito ngayon, nakapost po yan sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook page, Facebook account, at sa Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page. Nandun po itong video clip na ito kung saan po ay nailalarawan at nailalahad kung gaano ang extent of the damage. Namantakin mo, pinagkaisahan din pala nila si Pangulong Duterte na pabagsakin. Subalit hindi po ito nagtagumpay sapagkat they failed to consider na hindi po lahat ng pagkakataon ay maluloko mo at makakabig mong bobo ang mga Pilipino. Sapagkat nakita po nila, hindi ka panipaniwala itong binabanggit ni alias Bicoy sa nauna po niyang mga revelation doon sa totoong narco-list daw. Yun pala scripted at nagmanipula ng impormasyon the way itong barker ni Marcos ni sa Aling Claire Castro is also doing the same. At ganon din po, ito ang pagmamaktol ni Risa Hontiveros, the point why she is harassing us. She is trying to intimidate, bully, and threaten us sa pagsasampa ng kaso ng cyber libel para tumahimik kami. At hindi na po natin pupunahin at hindi na po natin ibubulgar
ang kanyang mga masasamang modus operandi as per revelations being provided by alias Rene, kung saan ginagamit po niya ang kanyang posisyon sa pagkasenador at ginagamit din po ang mga komitiba para magsagawa ng targeted committee hearing upang ang mga political enemies at ang mga tinatarget nilang wasakin sa maruming laro ng politika na pinupunduhan ng bago po nilang principal, none other than Marcos Jr. and Martin Romualdez, ay magagamit ang mga pattern na ginamit nila kay Chief Justice Corona ng pagtatanim ng witness, palusot ng mga ebidensya daw, at scripted na mga paglulubid ng kasinungalingan para lamang sustinihin ang kanilang mga layuning magwasak ng mga individual targets nila. The way they destroyed the reputation and the integrity and the dignity of the person of former Chief Justice Renato Corona. Yun din po ang ginamit ni Risa Hontiveros, mga kababayan. At ganon din po ang ginamit nila Trillanes at mga kasabwat nila doon sa alias Bicoy. And the same pattern po na nabulgar din dito sa sinasabi ni Congressman Jing Paras na ginawa din nila sa Kian de los Santos na maniobra upang nang sa ganun po ay magkaroon ng pagkagalit ang mga mamamayan laban kay Pangulong Rodrigo Duterte in the guise that they are only defending human rights dahil daw abusado at puro na lang pagpatay ang ginagawa ng war against drugs na patakaran ni Pangulong Duterte. So they tried to manipulate also itong naratibong ito doon sa kamatayan po na nangyari o pagkakamatay ni Kian de los Santos, which according to the parents ng mga testigo at lumapit po kay na Congressman Jing Paras, ayun din po ang ginawa nila Hontiveros upang panindigan at ilusot na kunwari ay may legitimate investigation sila. Yun pala, niluluto na po ang kanilang script upang ito ay gamitin sa isang orchestrated, coordinated, premeditated, planado na demolition job laban kay Pangulong Duterte. At ginamit din po nila yan sa pagkakataon ng Farmally, yung investigasyon na sinisindikato daw nila Pangulong Duterte, nila Duque, at nila Senator Bongo ang mga supplies contract pertaining sa ating paglaban noon sa COVID-19. At yan din po ang pattern na ibinunyag nila Attorney Ferdinand Topacio. Itong kay alias Rene po, strike 4 na ito. Pero kung include natin ang alias Bicoy, minaniobra din po nila Senator Trillanes, as per the revelation ni alias Bicoy, pang strike 5 na po ito. Strike number 5 na po ito para kay Risa Hontiveros. Okay? So, sabi nga, you cannot forever suppress the truth. And truth will always have their own way to come out in the public. At ito na ang nangyayari, nagkakaroon po ng paglalantad hinggil sa historical pattern, systematic modus operandi na ginagamit po ng kagaya nila Senator Hontiveros, the way ang itong mga revelations na ito ay naunang ipinahayag at ini-outline ni alias Bicoy doon sa kanyang Bicoy reverse story, mga kababayan. And similarly, ito ngayon din po ang dinidiscuss na ni alias Rene doon sa uploaded video niya sa isang site or platform na tinatawag na Pagtanggol Valiente. Wow! Mukhang may susunod pa daw na mga ilang witnesses na naging biktima ng tanim witness style ni Senator Risa Hontiveros as alleged and being attributed to her by alias Rene, ang babaliktad na rin po, mga kababayan. Okay? So ano pong inuulit ko? Ang pagsisinungaling po, hindi permanente o habang buhay ay magagamit mo para linlangin at lituhin po ang taong bayan. Magkakaroon po talaga ng pagkakataon na mailalantad ang pagbubulid at ang mga paghahabi-habi ng kasinungalingan sapagkat you will need to do series of lies. No? Sunod-sunod na pagsisinungaling at tapal ng tapal ka ng pagsisinungaling
until the time that your own lies will crumble or explode before your own face. Yan ang nangyari ngayon kay Lola Claire Castro na kanyang sinusundan ang mga ginawa po noon ni Joseph Joubel sa panahon po ni Adolf Hitler bilang maruming propagandista ng Nazi Germany. Similarly, ito din po ang tumutuhog ngayon dito sa mga ibubulgar at nailalahad na mga modus operandi nitong sinasabi ni alias Rene, mga naibulgar ni alias Bicoy, ni Congressman Jing Paras, ni Attorney Ferdinand Topacio, mga pattern of witness tampering. Mga pattern po ng pagkakaroon ng orchestrated na pagsisinungaling para isagawa ang demolition job sa mga kalaban sa politika. And for that matter po, yan ang ginawa nila kay former President Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at pati po sa kawawang si Pastor Apollo Kibuloy at mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Oh my Jesus! Yan po talaga ang ating masasabi. At dahil po sa ating talakayang ito, magkakaroon po tayo ng bigwas ng agila. 11 a.m. po maya-maya dyan sa Philippine Standard Time. Ang ating programa po na bigwas ng agila ay isinasagawa natin Monday to Friday. At 11 a.m. to 1 p.m. kasama ko po dyan si Ma'am Lorraine Maribadoy at si Attorney Bosantog. Ito po ang bagong tambayan ng mga nagmamahal ng demokrasya, kapayapaan at nagsusulong po ng mabuting pamamahala para sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Pag-usapan po namin yan mamaya, and of course, on my part, hindi ko pa po natalakay itong isang topic na sinabi ko, bubuelo tayo. Itong ibinulgar po sa post ni Sas Rogando Sasot, kung saan sinabi po niya na kinontak siya ng isang senior officer ng Commission on Audit na nagbubunyag na nakita niya na mayroon pong 1.6 billion pesos na tinatawag na extraordinary fund ni Martin Romualdez na mas masahol pa po at mas malala pa ito sa confidential fund na kanilang ibinibintang kay Vice President Sara Duterte na dumaan naman po sa regulations ng COA sa kanyang audit system at nakapasa po ang naturang confidential fund ng ina-allege nilang dinadarambong ni Vice President Sara Duterte. Mayroon pala si Martin Romualdez na 1.6 billion pesos. Again, 1.6 billion pesos extraordinary fund. At hindi po ito ino-audit on the regular audit basis at ito po ay ginagamitan lamang ng liquidation by certification. Walang resibo at walang mga disbursement vouchers at wala pong mga pagpapakita ng matino at matapat na paggamit nitong 1.6 billion pesos extraordinary fund na hawak ni Martin Romualdez. Wow! Talaga, mapapawaw ka na lang, no, mga kababayan. At ito pa po, nag-react ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, hinggil sa malubha ala sindikato na pagpapalusot po ng budget ng Pilipinas kung saan umaabot hindi lang pala 241 billion pesos ang congressional insertions na mga pundo, equivalent po ito sa pork barrel. Baboy po ito, baboy, na kanilang kinakatay upang lustayin at kobrahin ang pundo ng bayan. Mantakin po ninyo mga kababayan, hindi pala 241 billion ang pork barrel at mga pundong in-insert at pinalusot nila Martin Romualdez sa Budget 2025, otherwise known as GAA 2025 or the General Appropriations Act. Yun pala ay more than 470 billion pesos. Wow! 470 billion pesos po ang mga naturang pundo na pinalusot, ipinarking po sa mga ahensya ng gobyerno kagaya ng DPWH, kagaya po ng Department of Social Welfare and Development at iba pa pong sangay ng ahensya ng gobyerno na pinabayaan ni Ginoong Marcos na gamitin bilang parking area ng mga pundong pinapalusot po nila Martin Romualdez at ng mga kasabwat niyang kongresista na hindi po alam ng maraming mga senador na mayroon palang mga pork barrel
na kanilang nilulustay, nakaparking, nakatago sa mga ahensya ng gobyerno like the DPWH, na hindi po yan nakapasok sa National Expenditures Plan or NEP, sapagkat bago po magkaroon ng budget deliberation, during the budget cycle, naghahanda po ang Malacanang, ang Office of the President for that matter, ng tinatawag na NEP, National Expenditures Plan. Doon po nakapaloob ang mga gagastusin at mga kikitain ng lahat ng sangay ng gobyerno. Yan, ang tanong ngayon ay bakit nagkaroon ng 470 billion pesos questionable anomalous insertions na mga pork barrel ang nature nito, sila Martin Romualdez. Pag-usapan po natin yan. Yan po ang pinupuna ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Mga malalaking negosyo at industriya po ito na nababahala the way the conduct of affairs in our budget are being done, na mayroon pong lantarang pagpupuwang upang ito ay butasin, ito po ay gamitin sa mga pandarambong at pandaraya na naglulustay at nagwawala ng kaban ng bayan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.